Mayroon na naman tayong pag-uusapan ngayong topic tungkol po dito sa nakuhang Yamashita Treasure na kung saan nakahalo mismo sa mga bato, nakahalo sa lupa na parang mga buhangin. Sa madaling salita, ito ay mga natural unprocessed gold dust na kung saan na-recover mula po sa Yamashita Treasure. Pag-uusapan po natin kung ano ang kanyang nakitang mga sign, mga palatandaan, no, sa Yamashita Treasure. Kaya exciting, napakaganda po ang topic natin ibabahagi sa inyo ngayon sapagkat bago pa lang ito, bago pa lang nakuha ito mula po sa ating kababayang treasure hunter, no, sa probinsya. Kaya tutukan po ninyo ito. Mao ni ang kapag yung sign file kay ang dire na file kay ang dire tunga nya kani nga ba to muning nagpatusok pa lalom tusok tusok sa lalom ang iyang ulo niya ani ang katong tunga niya nga nag-ana dire nara dire tagak ligid muna yung kuan mo na yung ulo niya ito. Itos tunga mo na yung tunga. Kaya Bata ron si Dayan. John, bakit ron? 6 sa bulan, unang kabulan ron. 6 to 3. Once again, magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May adnan lawis sa inyong tanan dira sa Bacolod kag Iloilo. Sa mga kauturan na tunda na mga Ilonggo. Magbabalik na naman po tayo sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong pag-uusapan ngayon tungkol nga po dito sa Yamashita Treasure Hunting, no? Tungkol dito sa nakakuha ng Yamashita Treasure. Bago na naman ito, bago lamang ito, latest ito. Ito po ay hindi mapagkamalang Yamashita Treasure, no? Walang makikita sa ating mga matang treasure kapag hindi natin alam ito. Ito pong mga unprocessed gold dust, no? Mga gold nuggets nakahalo lang sa lupa na kapag tiningnan natin ay baliwala lang. Kaya mahalaga po ito para po sa mga treasure hunter, no? Ito pong ating pag-uusapan. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters sa patuloy po ninyong panonood, pagsuporta po sa aking mga videos, no? Sa hindi pa nakapag-subscribe, no, paki-pindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At paki-follow na rin po ang aking Facebook page, no, Yusuf Yamato po. Continue na naman po tayo, no, diretso tayo. Wala tayong patumpik-tumpik. Tutumbukin na natin itong atin pong pinaka topic na atin pong ibabahagi sa inyo ngayon tungkol po dito sa mga nahukay, nakuha na naman na kayamanan o Yamashita Treasure. Ginto talaga ito. Pero kapag hindi natin alam ay parang mawawala lang, oh. Mawalang saysay kasi pag tiningnan natin lupa, bato ang ating mga makikita. Kasi magulang, mahusay, napakatalino ng mga Japanese Imperial Army engineers na nagtago ng mga kayamanan. Kaya mahalaga ito. Dapat nating malaman ito, no, mga kababayan, mga ka-treasure hunter. So, mayroon na naman nga pong mga ka-treasure hunter natin na nakakukay, no, ng Yamashita Treasure na nagbahagi sa atin ng idea, mga sign, video, pictures sa kanila pong mga natagpuang kayamanan. At ito nga ay mga gold dust, no, mga ginto
na unprocessed, na kapag tiningnan natin ay lupa lang, buhangin lang o bato lang, kung wala tayong alam, no? Niluluto pa po kasi ito bago mabuong mga gold, precious metals talaga na solid. So nakuha nila ito mula po sa mga markers na nakasinugang, no, mga batong naka-triangles, nakaplastar na triangulo. Hindi naman ganun kalakihan, maliit lang ang mga bato, hindi ganun kalaki yung mga naka-triangles. At doon daw may nakapalibot na parang mga kable at yung parang maiitim na mga buhangin o lupa na nakapaikot. At doon sa gitna, doon sila naghukay, no? At nakuha nga nila itong mga kulay, yung bato na kulay orange, no? Oranges daw parang mga oranges na may halong parang alkitran. Pero pag tiningnan natin bato, so yung kanyang detektor daw ay wala nang hinahagip sa ilalim. Kumbaga yung mga bato na yun talaga ang hinahagip o dinidetek ng kanyang metal detector. Sa madaling salita, yun na yung ginto, yung kanyang nakuhang mga bato at mga buha-buhangin. Marami daw ito. Mayroon dang 150 kilograms, no, na sako-sako ang kanilang nakuha. At nung kanilang durugin, no, at inilagay sa parang bowl na metal at pinrasis nila, lumalabas na gold, ginto, gold dust yung naiiwan doon sa bowl na metal. So napakaganda, no? Nakita natin na talagang legit. May video tayong ipina-flash, no? Yun pong mga kulay ng bato, kulay ng gold na nandyan sa bowl na kanila pong dinikdik, dinurog para maiwan doon sa metal bowl, no? Na yun po yung process sa pagkuha sa minahan ng mga ginto, gold dust, no, gold nuggets. So ito ay napakarami. Itong mga ganitong klaseng mga ginawa ng mga Japanese Imperial Army ay marami ito. No, hindi lang ito nag-iisa, marami na ang mga kababayan natin na nakakuha ng mga ganitong klaseng style. Na kapag hindi natin alam, no, walang idea yung Yamashita Treasure Hunters, ay wala lang, matatapon lang. Ang hinahanap ninyo kahon o gold bars. Minsan ang mga Hapon ay dinudurog nila ang ginto. Mayroon silang mga chemicals na tutunawin ito, hahalo nila sa mga buhangin o bato, or ginigrind nila, no, ginigiling nila ito, hahalo sa mga bato o putik o buhangin. At ang makikita ninyo, bato, buhangin, lupa lang, no? At kung hindi ninyo ito i-check, no, sa pamamagitan ng metal bowl, no, pag-process sa minahan ng ganong style, ay hindi ninyo mapapansin, hindi natin mapapansin ito. So ilan na ba sa mga kababayan natin ang nagbahagi ng mga ganitong klaseng proseso, ganitong klaseng style na ginawa ng mga Japanese Imperial Army na gold dust? Ay marami na nakakakuha nito at ginawa pang parang tinapay, no, yung ginto. Kasi marami yan Imagine niyo sa 150 kilograms, no, na mga buhangin, lupa na may halong gold. Kapag na-process yun, kahit sabihin natin 20 kilos lang ang makuha ninyo o 10 kilograms, ay limpak na halaga na yun, no? Malaking pera na yun. Yun po yung mga yan, yung mga nakuha ng mga Japanese Imperial Army na mga ginto na yan ay galing sa mga minahan, no? Na mga unprocessed pa. Minsan nilalagay nila ito sa mga acetylene tangki, no? Mayroon tayong kababayan na tagaluto ni General Tomoyuki Yamashita, no, sa Luzon, na nagbahagi na doon nilagay yung gold dust, gold nuggets mismong sa loob ng mga acetylene tank na itinago lang ng mababaw, hindi malalim.
Yun po yung mga unprocessed galing minahan. So yung mga kababayan natin na hukay ng hukay, no, na wala na kayong makita sa ilalim, i-check ninyo yung kulay ng mga lupa, kulay ng mga bato na nagyeyelo-yelo na parang alkitran. Minsan may ginto na yon, nandoon nakahalo lang, unprocessed. Kaya kapag pinrasis ninyo, tiningnan ninyo sa metal bowl at may matira na parang durug-durug na makintab na yellowish na natitira, yan na po yung hinahanap ninyo, hinuhukay ninyo na Yamashita treasure. Kung napakarami yun, no? Mula sa halimbawa 40 feet papuntang 60 feet, no? Or mula po sa taas, no? Magsimula sa 10 feet papuntang 30 feet ay puro ganun ang lupa. Nandoon na pala contaminated na pala ng gold dust yung lupa na hindi ninyo na-check. Ay sayang, no? Naitapon lang, naitabi at wala tayong idea, wala kayong idea na kung saan ginto na, naging bato pa, no? Nawala pa sa inyo sapagkat wala kayong idea, wala tayong idea. Kaya mahalaga po itong mga ganitong klaseng idea na natuklasan ng ilan po sa ating mga kababayang Yamashita treasure hunter. Ang tanong, no, paano lutuin? So ang pagpaprocess kasi ng mga ginto na mga ganito, dinudurog yan, no? Tapos inaano sa metal bowl. Pagkatapos matitira yung parang yellowish, no, na maliit na parang mga buhangin na sobrang pino na ginto na yon, yellow. Saka yun lalagyan ng mercury para bumilog o bumuo, no? May mga iba pang proseso, yung tinatawag nilang cyanide, pero mas maganda itong mercury kasi hindi masyadong delikado. Asugi ang tawag nila sa Tagalog, asugi. Yan po yung mercury na pinaprocess sa mga gintong gold dust, no? Ang tanong, paano ang proseso niyan? Marami po ang mga tutorial niyan, video sa mga YouTube naka-display na paano lutuin, no? Paano i-process ang mga natural unprocessed gold dust, no? Gold nuggets. May mga naglalabas po ng mga procedures, mga video sa YouTube at saka sa Facebook. So online mayroon pong mga ideas diyan na pwede ninyong magaya. Sa mga nagsabing hindi daw parihas ang Yamashita treasure at saka yung mga mina, hindi po totoo yan, parihas lang yan. Kasi ang mga ginto na yan galing din yan sa minahan, no? Yung mga gold bars na yan, pwede mong durugin ulit yan, gagawin mo ulit na buhangin, pwede. Kasi ganun din yan, galing din yan doon, binuo lang. Ganun din ang proseso. Parehas lang yung galing minahan at galing sa mga bangko o galing sa Yamashita treasure. Isa lang yan. Wala pong diferensya. Kaya ang proseso niyan ay halos pare-parehas lang. No? Mercury, cyanide ang mga ginagamit dyan para ma-process, mabuo o maluto ang mga ginto na unprocessed, no? Galing sa mga lupa pa o nasa minahan pa. Pwedeng ibalik kasi yan, pabalik-balik lang yan, cycle, no? Kung nabuo na, pwedeng ilagay ulit sa lupa, pwedeng durugin ulit, pwedeng ihalo ulit sa bato, then pwede mo ulit na buuhin ulit gamit ang iba't ibang klaseng technique, no? Proseso sa pagbuo ng mga precious metals katulad ng ginto. So sa nagtatanong, parehas lang ba ang Yamashita treasure sa mina? O totoo, parehas lang yan. Kaya ang mga Japanese Imperial Army kapag nagtago ng Yamashita treasure, may iba't ibang style para hindi halata at hindi ka agad makuha, no? Hindi ka agad malaman kung paano o nasaan ang kanilang itinagong kayamanan. So sa mga kababayan natin, no, na may mga ganitong klaseng tuklas, no, na parang nagdududa sila, no, na yellowish, dark, no, black, no, maitim at saka mabigat yung kanilang lupa na hinuhukay o mga batong kinukuha. I-check ninyo yan, no, kasi ganyan din yung nakuha ng ilan po sa ating mga kababayang treasure hunter na may mga gold dust na content yung mga bato at saka yung lupa, no. At yak, nandyan na yung mga ginto na hinahanap ninyo na hindi ninyo alam. So yan po, marami pong ideas ang mga Hapon na ganito.
Kaya sana ay nakapag-ambag ito sa inyo ng magandang kaalaman tungkol po sa treasure hunting, Yamashita treasure hunting. So hanggang dito na lamang po, no? Sana po ay nag-enjoy tayo, nagkaroon tayo ng kaunting kaalaman, ideas dito po sa ating naibahagi sa inyo ngayong usapin tungkol po sa Yamashita treasure hunting. Hanggang dito na lang. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.